Nahihirapan na ako dito, sana may umabot din ng tulong galing sa aking mga kakilala sa showbiz. Jake Cyrus naghihirap na sa ibang bansa, nakikitira na lang sa kaibigan. Si Jake Cyrus, na dating kilala bilang Charis Pempenko, ay naiulat na siya ay naharap sa mga suliraning pinansyal, na di umano'y nagdulot ng pagtatangkang pagpapakamatay. Sa kabila ng mga hamong ito, patuloy na nagsikap si Jake Cyrus na ipagpatuloy ang kanyang karera sa musika. Noong 2017, siya ay nag-out bilang isang transgender na lalaki at pinalitan ang kanyang pangalan mula Charis Pempenko patungong Jake Cyrus. Bagaman maraming mga maulat ng kahirapan noong mga nakaraang taon, walang sapat na ebidensya na nagpapatunay na si Jake Cyrus ay kasalukuyang naghihirap sa ibang bansa. Sa katunayan, patuloy siyang aktibo sa industriya ng musika at naglalabas ng mga bagong awitin, tulad ng Fix Me. Inanunsyo ni Jake na magpapahinga siya mula sa social media upang bigyang pansin ang kanyang mental na kalusugan. Sinabi niya, "It's been a rough ride," na nagpapahiwatig ng mga personal na hamon na kanyang hinaharap na ngayon ay patuloy na nagpapakita ng katatagan at dedikasyon sa kanyang sining, sa kabila ng mga pagsubok na kanyang hinarap. Samantala matapang na nagdesisyon si Jake Cyrus na mabuhay ng tapat sa kanyang sarili, na isang napakalaking hakbang lalo na sa harap ng publiko. Ang kanyang pagiging transgender ay nangangailangan ng lakas ng loob, lalo na't marami pa rin ang hindi ganap na nauunawaan o tumatanggap ng LGBTQ dagdag community. Ang buhay ni Jake Cyrus ay isang paalala na ang bawat tao ay may karapatang mabuhay ayon sa kanilang katotohanan. Sa halip na husgahan siya, mas makabubuti kung tayo ay magbigay ng suporta at inspirasyon. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagiging inspirasyon sa maraming tao na nangangailangan ng lakas ng loob upang maging totoo sa kanilang sarili, kahit sa harap ng mga pagsubok.